Usually po, marami kong gumawa nito kapag kahandaan dahil gusto po sa amin. Pero kung ipakikita ko po sa inyo lahat aabutin tayo ng ilang oras Kaya ang gagawin ko, iiksian ko na lamang po. Pero detalyado para hindi po kayo mainip. Toyo po, pamintang durog at maraming lemon juice po ang ilalagay natin. Lalamasin po natin yung maigi at importante po na ibababad natin yan ng 1 oras dahil ang lemon juice po ay nagpapalambot din po ng baka. At unahin po natin ang palaman, sweet pickles po na hiniwa ng maninipis. Cheddar cheese po ang isasama natin, may nabibili na po ritong hiwa na, so ito na po ang binili ko para hindi ko na po hiwain at madali na pong ipalaman. Ang hotdog po palang nabili ko meron din pong keso sa loob, so pwede pa kayong gumamit ng regular na wala ng palamang keso, okay na po yun. Pagmasdan niyo pong maigi kung paano ko isinasalansan yung mga filling inside. Ang importante po, paglalagay niyo po ng tali, kinakailangan po yung mahigpit. Dahil sa pagluluto po natin baka po humulagpos yan at sumabog yung palaman sa loob. So maraming beses ko pong itinali ito, hindi lang 3, 4, 5. Paligid at saka po yung magkabilang dulo itinali ko din. Ang unang gagawin po natin, ganito po, magpapainit po tayo ng konting mantika sa non-stick na kawali. Pagkatapos po ilalagay natin ang ating mga beef morcon rolls. Isisir po natin yan, meaning papupulahin po natin, tutustahin natin yung paligid. Ito namang sarsa o pinagbabaran, hindi po natin tatapon yan, gagamitin natin. At kung nag-i-enjoy po kayo sa mga videos na ipinopost ko sa araw-araw, pwede po ba paki-like and subscribe nyo itong aking YouTube channel. Maglagay din po kayo ng magandang comment para mabasa ko. Malaking bagay po sa akin yun. Marami pong salamat! Matagal po ang pagsisir nito dahil malakapal po ang ating mga murkon. Mga 5 to 8 minutes ko po itong pinagulong-gulong bago po dumating sa ganitong kulay. Reminder lang po, hilaw pa po ang loob niya na. Tignan nyo, maganda lang tignan pero yung loob po'y hilaw, yung labas po'y tostado lang. Ngayon, set aside natin at harapin naman po natin ang paggawa ng ating sarsa. Lutuin niyo pong maigi yung ating sibuyas at bawang. Kapag mabango na po, dito po natin isasalin itong pinagbabaran. Malasa po yan dahil nandyan po ang sarsang gagawin natin. Isang malaking lata po ng tomato sauce ang gagamitin natin o equivalent to 2 small cans. Lagyan po natin ng tubig para masimot po yung natitirang tomato sauce dito sa lata. Hindi naman po gusto kasi kung tomato sauce ang lalagay dahil ang gagawin po natin ay pakukuluan po natin. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng paminta at lagyan po natin ng beef cube ang ating sarsang ginagawa. Tapos po ay konting asukal kung gusto nyo na may konting balanse ang ating sarsa. Tapos ay maglalagay po tayo ng Worcestershire. Ito naman pong Worcestershire sauce na nilalagay ko, ito po'y optional lamang. Kung gusto nyo talagang mas malasa, mas masarap, ako po'y talaga'y naglalagay niyan. Matagal naman po yan, tatagal sa refrigerator nyo dahil hindi kinakailangan ng madami. Lagyan po natin ng liquid seasoning at saka maglalagay din po tayo ng toyo dito sa sarsang ginagawa natin. Napansin nyo ba, konting toyo na lang po nilagay ko dahil yung pinagbabaran po'y maalat na. Pakukuluan po natin yan. At kapag kumukulo na, hayaan po natin kumulo ng kumulo. Katamtama na lang po ang apoy. O nakita nyo po, na-reduce na po significantly yung sarsa.
Dapat po'y malambot na to, pero kung matigas pa po yung karne nyo, lagyan nyo pa po ng konting tubig o tomato sauce at continue to cook it using medium heat para po lumambot ng tuluyan. O talagang matrabaho po ang paggawa ng beef morcon, hindi pa po tayo tapos. Ngayong malambot na po itong ating karne, tatanggalin po muna natin at isasalin natin sa pinggan, iseset aside muna natin at we will continue to cook the sarsa. Kung at this point po ay malabnaw pa ang inyong sarsa, tuluyan niyo pong pakuluan hanggang sa lumapot po siya. Yung iba sinasala po para very smooth ang sarsa. Hindi ko na po gagawin yun. Ang gagawin ko ipakukuluan ko po para lumapot-lapot po ng konti ang ating sarsa. Tikman niyo po muna. I-adjust niyo po rito. Kung okay na ang lasa, then let's proceed. Kung hindi naman po, dagdagan niyo ng mga pampalasang idinagdag natin kanina. ₱30 po ang ginawa ko. Napakatagal pero worth it po sa paggawa ng espesyal na beef morcon.